magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Narito na po tayo sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Ang ating pong talakayin po natin po ay paano po ba harapin ang mga problema. Ayan. So lahat po tayo ay punong-puno ng problema sa araw-araw ng buhay natin. Marami tayong hinaharap, kanya-kanya tayong paraan kung paano harapin ang mga problema. So naghahanap tayo ng kasagutan sa mga problema natin. So narito po ilang paalala po na tulong paano na ba natin haharapin ang mga problemang ito. Kung kayo po ay may mga problema po ngayon, samahan niyo po ako ngayon. Tayo po ay mananalangin. Ating pong opening prayer, samahan niyo po ako sa ating pong opening prayer po ngayon. Ayan. So, mamaya rin po sa closing prayer natin, meron po tayong prayer request, special sa mga may sakit, kapatid na may problema, mga bagay na ganito. But today, ating pong opening prayer po ngayon. Samahan niyo po ako, let's us pray. Panginoon, dakila sa lahat, Ama. Kami po ay muli nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa aming buhay. Narito mo, ginawaran mo kami ng oras upang kami ay mag-aral, makinig ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon Diyos, ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga aral na ito. Alam namin, Panginoon Diyos, sa bawat suliranin, problema namin, hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan. Bagamat patuloy pa rin po namin sinisikap na malaman po ang iyong mga salita, kaya dalangin po namin na kami po ay bigyan mo ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo sa gabing ito. At patuloy sa aming buhay na alala ang iyong mga salita at bawat hakbang namin sa buhay na ito. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ikaw muli, Ama, ang aming pinupuri po namin ang iyong anak at aming tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. At salamat po sa banal na Espiritu. Ito po muli ang dalangin namin at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Narito po tayo sa ating po tatalakayin. Paano ko ba harapin ang mga problema? So simulan po natin sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, of God, of all comfort, who comfort us in all tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Take note po ninyo sa bawat suliranan natin. Dito pa sa binasa natin verse, ilan po ang comfort na maobserbahan natin? 5 pong comfort. Napakahalaga po na pinapatunayan po ng banal na kasulatan na ang Diyos ay lagi nating kasama sa bawat problemang ating hinaharap. Opo, yan. So kung titignan natin, problems Christians face. Hinaharap natin mga problema bilang isang Kristiyano. Ayan, everyday of life. Iba't iba ang problema dumarating sa buhay natin. Maya-maya, biglang may ganito, maya-maya may bigyan problema, kinabukasan may panibagong problema. So, kuminsan sinasabi natin, bugbog tayo sa problema sa mundong ito. Sino ba ang may kagagawa ng problema? Yan po, ang problema, kailanman, hindi na po mawawala sa mundong ito. Kuminsan, ito po ay kagagawan natin. Ngunit ang Diyos, hindi tayo pababayaan kailanman. Yan, so question mark. In Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary in doing good. Yan. So kuminsan pagod na tayo sa problema, pero may paalala sa atin ng banal na kasulatan, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Tanong, paano pa tayo makakagawa ng kabutihan kung punong-puno tayo ng problema? Pwede pong mangyari po yan at pwede nating gawin. Ayan. Kaya ang sabi po sa atin, mga kapatid, huwag tayong mapagod. Yan. Huwag nating hayaang mapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Despite of many problems, trials, tribulation, we are facing. Hinaharap natin. Yan. Okay? So yan, hanggang leg na problema ko. Ano gagawin ko na? Malulunod na ako sa problema. Hanggang leg na. So, paano natin i-deal ang mga trouble na to?
Are you having troubles right now with your family? At work? At school? In the church? Etc. Etc. Dami pa. You will probably laugh at my question. Sasabihin mo, who does not? Sino bang walang may problema? No? Sino walang problema? So, hindi ko sinasabi dito about mga iba't ibang problema o troubles natin. Sinasabi ko dito po, those troubles when you feel like if the water is now at your throat. Yung bang puno ka na. Kasi lahat na may problema, sinabi ko nga eh. Pero itong pag-usapan natin dito, yung sino ba ang walang problema na kung minsan akala mo malulunod ka na. Yan. Sinasabi na hindi ka na makahinga halos. Sinasabi na binabanggit natin. So, ito po, ito po yung problema na mag-hinder sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang isip mo po ay puro problema na. Hindi mo na naisip ang Diyos. Kuminsan sa problema natin, as if akala mo walang God, hindi ka na nakakapagsamba, sira ng pag-aaral mo, mga bagay na ganito. Ayan. Kaya one bad news after another. Katulad kay Job. Di po ba? Dumating problema, mayami ito na naman isa, mayami ito na naman isa. Yan po ang nangyayari. So, hindi ka na makapaglingkod kay God. Kaya nga kanina sa Galatians 6:9 sabi natin, do not grow weary in doing good. So, lahat naman tayo kasi maharap sa mga suliranin na ganyan, mga problema natin. Yan. So, kung titingnan natin, ito po mga katanungan na ito, no? Sabi niya, be kind for everyone you meet is fighting a battle. Lahat po ng kinakakasalamuhan natin, may nakangiti, as if akala natin wala silang suliranin. Kaya po napakahalaga ko talaga nung tayo po mga Kristiyano, lumalabas tayo eh. Nakikisalamuhan tayo, nagbibigay tayo ng mga flyer, track, kasi you'll never know. No? Nung makausap mo pala, ay may puno-puno na ng problema. Meron na palang, sinasabi natin na troubles in life. Po, the question sometimes in our life, sinong lalapitan ko? Saan ako pupunta? Punong-puno na ako ng problema. Yung trouble na to. Umiiyak ka na. Diba? Umiiyak ka mag-isa. Iniisip mo, sino kaya makikinig sa iyak ko? Yan ang mga nagiging katanungan. Kaya paminsan sa problema, nade-depress ang tao. Kaya sa problema, kinikitil din nila ang sarili nilang buhay. Akala nila mawawakasan nilang problema. Pag nagpakamatay, hindi po. Pag nagpakamatay ka, dahil sa problema, mas malaki ang problema ang haharapin ng kaluluwa mo. Yan po ang katunayan na mangyayari. Ano po? See, troubles will come. We are full of troubles each and every day. We are being bombarded from right to left and from left to right every day. Totoo po yun, di po ba mga kapatid? Sino nga ba? See? Pero paano? In many ways, mas maraming binibigay problema ito si Satanas. Tingnan niyo po, akala natin hindi nagbibigay ng problema. Dahil ang Diyos kailanman hindi tayo bibigyan ng problema. Ano po? Dahil ang Panginoon Diyos, maging maayos ang buhay natin, mapayapa. Diba? Masaganang buhay. Yung kaninang daily Bible verse natin. No? Job 14:1. Man who is born of woman is of few days and full of trouble. Yun ang sinabi ni Job. Ano mo? See? Maikli lang ang buhay, pero puno pa ng problema. Kasama talaga sa buhay natin yan, mga kapatid. Pero kung minsan nga po, kasi sabi ko nga kanina rin, tayo din po mismo ang gumagawa ng mga problema natin sa buhay. Mga suliranin natin sa buhay, tayo rin po ang gumagawa. Yan po, di ba? Hinahayaan natin si Satanas sa buhay natin. Matokso tayo sa mga material na bagay, sa mga bagay na ganito, mga bagay na ganyan, na hindi ayon sa Panginoon Diyos. Kaya napupuno tayo ng mga suliranin.
Halimbawang isang sample, tinukso ka ng diablo na magnakaw. Nagnakaw ka. Kasi wala kang pera, problema mo pera para mapakain sa pamilya. Nagnakaw ka, nahuli ka ngayon. Mas malaki ang problema, di po ba? See? Mas lalong napalala. Mas lalong walang makakain ang pamilya mo. Yun po yun ang sinasabi natin. No? Sa Awit chapter 6 verse 2, sabi niya, maawa ka sa akin, O Panginoon. Ang Panginoon po ay punong-puno ng awa, mga kapatid natin. Sapagkat ako'y naluluoy, sabi niya sa Tagalog. O Panginoon, pagalingin mo ako. Sapagkat ang aking mga buto ay nagsisipangalog. Po, bakit nagsisipangalog ang buto? Si David, sa kanya pong awit na to. Kung titignan po natin, mga kapatid, dahil po sa punong-puno nga po ng kahirapan sa buhay natin, mga sakit, na po, yan. Kuminsan ang sakit din po ang nagiging siliranin natin. Di po ba? So, naalala ninyo yung pandemya, lahat tayo ng problema. Lahat tayo naging tawag na dito naging paranoid. Ubuhin ka lang. Takot na tayo. Di ba? May masalubong tayong mga tao na umubo. Lahat na tayo takot. No, problema kaagad pumapasok natin. Lahat po nangyayari po yun. Pero, tinan nyo po, pinabayaan po ba tayo ng Panginoon Diyos? Hindi po. Kasama po sa mundo yan. Bahain tayo, problema na naman. Lumindol, problema na naman. Magkasakit sa pamilya, problema again. Nawalan pambayad ng mga pambayad sa bayarin sa bahay, problema na naman. Di ba? Kung titignan po natin, pero sa mga bawat problema na yan, naisip mo ba ang Diyos? Tingnan niyo po, naiisip natin kuminsan ang Diyos kapag may puno lang tayo ng problema. Pero ang problema hindi nawawala. Hindi natin pinapansin lang. Nandyan ng problema lagi. Kung kailan tayo napuno, saan natin maaalala ang Diyos. Yan po ang katunayan na nangyayari sa buhay ng tao ngayon. Ano po? Diba? Kapag walang sakit, maganda ang buhay, hindi nakakapag-attend ng samba, hindi nakakapag-inig ng Bible, pero pag mayroong ng naramdaman, tatawag, lalapit, yan po ang katunayan na nangyayari. Kaya sabi nga dito, maawa ka sa akin, O Panginoon, kapagkat ako'y naluluoy, nalulumbay, nalulungkot, sabi niyo doon. Diba? Ang kabagabagan ng aking puso ay lumaki. Nag-worry na siya. See, problems will bring you to worry. So, troubles in your life, mag-worry ka talaga niyan. Kaya sabi niya, O, hanguin mo ako sa aking kapanglawan. Diba? So, may problema ka kung minsan napapanglaw na ang isip mo, di mo na alam ang gagawin. Kaya sabi niya rito, hanguin mo ako sa aking kapanglawan. I was really worried, O Lord God. Please, sabi dito, the troubles of my heart have enlarged to bring me out of my distress. Totoo po yun eh. Lalo kung meron tayo talaga mga bayarin, wala tayong paraan, wala na tayong trabaho, walang ganito, napakahirap po talaga, di ba? So, paano kaya ang gagawin natin, mga kapatid? Hindi naman basta-basta lang mag-pray lang mag-pray, wala naman tayong gagawin. Kailangan po, when we pray, kilos din po tayo. Pero ang tanong nga po, paano ako kikilos? Wala na talaga. Napakahirap po talaga, po. Pero ang tanong lang po, bakit ka nagkaroon ng ganyang klase ng problema? Yan ang katanungan, na ikaw at ikaw lang ang makakasagot. Yan. Diba? I will be glad and rejoice in your mercy. Yes, God is merciful. We can go near to God through prayer, as long as our heart is malinis po. Malinis ang budhi, maayos ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Sapagkat kung tayo ay may kasalanan, may problema, sabi ng Diyos, tumatalikod siya sa atin. So, hindi niya tayo na papansinin. Pero naririnig niya tayo.
Paano gawin natin? Kailangan ayusin mo muna ang mga bagay sa buhay mo. Kung may ginagawa kang kasalanan, tandaan nyo po, mahirap tayo. Pero hindi tayo hahayaan ng Diyos na maghihirap. Tandaan nyo po yan. For you have considered my trouble. You see? Diba? Psalm chapter 31 verse 7. For you have considered my trouble. The Lord will always consider our problems in life. Nandyan po. Lagi po niya yan sa buhay natin. Talagang you always consider it. Whether you like it or no, the Lord was there watching you. He's watching you. And He knows your problem. Diba? You have known my soul. Hindi niyo po, in adversity. Alam mo ang aking kaluluwa. Kilala ka ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos sa buhay nating ito. Kaya po, ang problema talaga hindi mawawala sa buhay natin. Kaya sabi ko nga kaninang katanungan di ba, bakit tayo nagkaroon ng ganung klase ng problema? Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. God is our refuge. Siya yung tatakbuhan ko Wala nang iba Di ba? Pero tanong dito paano ka makakatakbo sa Diyos? Napuno ka ng problema kung meron kang ginagawang kasalanan. Di po ba? Hindi ka makakatakbo sa Diyos. May kasalanan ka At minsan dahil sa kasalanan mo, kaya dumubigat ang problema mo Yun po katotohanan po. Di ba? So lahat tayo po may problema. Pero kung minsan, bakit bumibigat? Anong dahilan? Kung minsan po, nakakalimutan mo ang Panginoon Diyos. Pero consider Job. Job, hindi nakalimutan si God. Pero bumigat ng problema niya. Kasi po, tinayaan ng Diyos na mangyari sa kanya yun para makita natin example sa atin yun The story of Job is an example for all of us. When we do have problems, a big problem, do not forget God, do not curse God. Di ba? Do not kill yourself. Huwag mong papatayin sarili mo. Yun ang mga payo, di ba, ng mga kaibigan niya? Curse mo na ang Diyos, mamatay ka na. Sabi ko sa kanya, di ba? So, hindi po yun ang resolution doon. So, Book of Job, isinulat upang makita natin ang buhay ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Kahit na naglilingkod tayo, tapat tayo, may darating at darating problema ito. Ngunit, walang problemang hindi natin malulutasan sapagkat ang Diyos ang kasama natin kung matuwid tayo sa Kanyang harapan at patuloy tayong nagsisikap maging malinis sa Kanyang harapan. Ayan. Kaya kung titignan natin, Christians will always face persecution. Nape-persecute po tayong lahat. Kung minsan, kapwa Kristiyano, ipe-persecute ang kapwa Kristiyano. Diba? Siyon po nangyayari. Alam natin ang katotohanan Alam natin ang katotohanan. Pero kung minsan, dahil sa binabaluktot ang katotohanan, pinipersecute yung kapwa Kristiyano na matuwid. At sabihin nila sila ay may kasalanan. Yun po nangyayari. No? Katulad na pag-aralan natin last Wednesday, yung blaming others. Magbi-blame ka na Diba? So hindi mo alam, lalo lalaki yung problema mo. Look what happened to Adam and Eve. Lalo lumaki yung problema, diba? Simpleng problema ang ginawa nila. Kasala. So ngayon, lumaki lalo. Pinalaya sila. Mas malaki problema. Sarap-sarap ng buhay masarap po ang buhay, mga kapatid, na kasama ang Diyos. Tandaan nyo. Yes, and all who desire to live godly kay Kristo Jesus. Pansinin nyo po the blue one. The blue. Will suffer persecution. Ay, ibig sabihin pala, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon? Hindi po, lalo ka nga dapat maglingkod In every persecution that we have in this life, the Lord promised, I will never leave you nor forsake you. Do you remember the promise of God when He said the Great Commission? Go, and I am with you always to the very end of the age. When we share the gospel, when we live on the gospel, when we put the gospel sa buhay natin, the Lord is with us. Romans chapter 8, who can be against us? Diba? Taas na, malalim na, ano man ito, walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin.
Sino naghihiwalay ngayon? Tayo ang humihiwalay. Dahil sa kasalanan na ginagawa natin, humihiwalay tayo sa Diyos. Dito bumibigat ang problema natin. Yan po, di ba? Katulad ng mga kapatid na nakakalimot sa Panginoon Diyos. Binawalang bahala ang Diyos, lalo-lalo tuwing araw ng pagtitipon ng linggo. Hindi nyo nare-realize. Lalong bumibigat ang problema niyan. Lalong bumibigat ang problema ninyo, mga kapatid. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon Diyos, huwag ninyong ipagwalang bahala ang pagtitipon nating mga kapatid na Kristiyano. No? Huwag kayong kakampi sa mga gumagawa ng pagkampi-kampihan o gumagawa ng divisyon. Mas lalong lalaki ang problema nyo. Akala mo lang masagana ka, ikaw na gumawa ng divisyon? Akala mo masagana ka? Hindi po. Akala mo lang yun. Sa tao nagbaluktot ng katotohanan. Tinuro ang katotohanan, ngunit binuluktot. Mas malaki ang problema niyan. Tandaan niyo po, mga kapatid. Sa siyan mo binanggit, ano? Kaya sabi nga niya, live godly, mamuhay ng maayos, magandang relasyon sa Panginoon Diyos, at mga Diyos yan. Ayan. Now, how do we deal with troubles? How? Troubles we face are temporary. You see? Temporary lang yan eh. Di ba? Pagsubok sa buhay natin yan, bilang isang Kristiyano. Pinatatatag lang tayo ng Diyos. Sabi ko nga, hindi mawawala ang problema sa buhay natin eh. Pero, hindi po bibigat ang problema natin. Tandaan niyo po, ang buhay natin kay Kristo ay lagi pong masagana. Sabi niya, di ba, ako ang pintuan, pumasok ka dito, at paglabas mo, makakasumpong ka. Di ba? You will, sabi niya, makikita mo green pasture. Kasama pa doon. Sabi ng Panginoon, di ba? And I will have you more abundant life. Yung abundant life, masagana, mapagmahal na buhay, mapayapa, pilagpalang buhay, yun po yun. Kasi pumasok ka na kay Kristo eh. Pero pwede kang lumabas sa koral. Ngunit kasama mo ang Panginoon dapat. Kasi kung minsan pag lumabas tayo, wala na. Iniwan na natin ang Panginoong Jesus. Iniiwan natin siya. Yun na nagiging problema. Diba? One of the great problem dito, the parable of the prodigal son. Diba lalong lumaki ang problema niya? Akala niya okay lang yung ginawa niyang umiwalay siya sa tatay niya. Diba? Lalong bumigat ang problema. Yan po ang katotohanan. Ito na yan po niyan. The prodigal son po, napakagandang istorya niyan. Ano po? 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. We are hard pressed on every side. Talaga pong dik-dik tayo sa bawat side. Yet not crushed. You see? Meron tayong ganito, ganyan, pero hindi tayo madudurog kailanman. Buo pa rin tayo. Kapag na kay Kristo tayo, buo pa rin po tayo, mga kapatid. We are perplexed, but not in despair. Hindi ka magiging desperado. Persecuted, pero hindi ka pababayaan. Magdapa ka man, hindi ka masisira. Tandaan nyo yan. Always carrying about in the body. Yan nyo po ha, always carrying saan? About in the body, the dying of the Lord Jesus. Yan nyo po. See? That the life of Jesus also may be manifested in our body. Kaya po dapat lagi natin kasama ang Panginoon. Kaya lahat ng problema malalagpasan natin eh kung kasama mo ang Diyos. Kung merong dito mga tayo nakikinig na hindi pa Kristiyano, magpasakop na kayo sa Panginoon. Sundin nyo ang utos ng Panginoon Diyos. Maghugas na kayo ng kasalanan ninyo. Nang sa ganon, maging maayos ang buhay. Gaganda ang buhay eh. Di ba? Tinan nyo po na binabanggit. Persecution, threats of death, imprisonment, beatings. Ayan, panahon ng araw yan. Di ba? Mas matinding persecution ng mga Kristiyano ng araw eh. Bubugbugin sila, no? Dapat tatangkaan patayin, kukulong sila. Pero po, ngayon wala na to. Kaya ano yung problema natin ngayon? Di ba? So magaan ang problema natin. Kung noong araw wala na sila makain, paluin pa sila, bubugbugin pa sila, kukulong pa sila bilang Kristiyano. No po? Now, how could you say these things were life affliction? Tingnan niyo po, paano nasabi na konti lang ito? Pero matindi po yun. Matindi yung pangnaparusa nila nung araw, yung kanilang persecution. Pero sinabi niya,
light persecution lang daw ito. Di ba? So, hindi natin nararanasan to ngayon. Mga kapatid, napakapalad pa natin. Consider sa other people. Ito nga nung araw po, ito ginagawa ko pag may problema ako. Alam niyo po ginagawa ko nung araw? Pag may problema ako, pumupunta po ako sa may overpass nung araw sa Cubao. Tinitingnan ko po yung mga pulubi. Sabi ko, tinan nyo to, mapalad pa ako dito. Yung mga walang paatunay na pulubi doon. Maraming tunay na pulubi. Diba? Kuminsan pupunta ako sa isang lugar na, alam niyo po, informal settler. Kahit wala akong kakilala, papasok ako doon, tinitingnan kong buhay. Tinan mo to. Wala silang makain, pero ako may nakakain ako. Nung araw po, ganun ako. Hanggang ngayon naman po, mapalad tayo. Diba? Sinan niyo po. Pero hindi po nangangahulugan na wala tayong problema. May problema po tayo. Kung isa-isayin ko sa inyo ang problema ko, marami. Pero nakalagay doon, count your blessing. Yun po magandang awit natin. Count your blessing, sabi doon. No? At mawawala din to. These two shall pass. Diba? Yan, pansinin niyo sa picture natin. Panahon nung araw, binabato pa. Yung persecution nung araw. Ngayon, wala namang bumabato sa atin. Diba? Meron sa atin, naninira pa talikod. Kisiraan tayo. Yan. For I consider that the suffering of this present time. Ngayon, sabi ni Pablo nung araw, sa Roma, of this present time, sabi niya, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. See? Meron pong mas darating na mas magandang buhay. Kaya po, mga kapatid, tinatawagan tayo ngayon na maging tapat lang po kayo. Kung may problema po kayo ngayon, if you're suffering, persecution, trouble in your life, mga tinatabi natin electric bill o ganito, mga bill sa bayarin sa buhay natin, huwag po kayong mawawala sa Panginoon Diyos. Lalo kayong magsamba, lalo kayong umaten paglinggo. Hindi po, makisalamuha kayo, tumulong po kayo magbigay ng mga gospel tracts o anumang ito, mag-evangelize tayo, di ba? Make your life busy with the Lord. See, if you make your life busy with the Lord, then the Lord will make busy in your life. Hindi niyo po, aasikasuhin ka ng Diyos. Ayan po, maganda doon. Sinasabi, see, sabi niya, shall be revealed in us. Romans chapter 8, verse 18. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with where? Where? Saan? With the glory. Yun, sa langit. Ganda, no po? Ngayon, paano kung sabi ngayon? Kung wala ka sa Diyos ngayon, kung wala ka kay Kristo, so makakamit mo ba to? Mas mabigat lalo ang problema natin. Bibigat lalo ang problema mo dahil ikaw ay paroroon saan? Dagat-dagatang apoy. Then you will not be able to enter on this beautiful city of the Lord na binigay sa atin. Ayan. See, with the glory shall be revealed in us. And someday, all of these troubles, problems in our life, mawawala po yan. Tignan niyo po. See, God shall wipe away all tears. Yan pong awit natin, di ba? Pagtitingnan niyo po. So, mga kapatid, ito po yung pag-deal natin sa mga problemang ito eh. Yan. See, yung sinabi pong the glory for us, ito po yung future na panahon. This present time, ito naman pong langit is the future. At this present, ngayon po kapatid, at this moment, I know you have problem. Ang sabi po, cast all your care upon Him. Ilagak mo sa Panginoon Diyos. Pero hindi ito po, tandaan niyo po hindi lang po ang problema ang ibibigay mo sa Panginoon Diyos. Ibigay mo ang buhay mo kay God. When you give all your care to God, give your whole life to God. Yun po ang sasabihin ng Panginoon. He cares for you. Kaya yung awit, does Jesus care? Yes. Jesus care. If we really care also for our soul. Yan po ang maganda po na makikita po natin mga kapatid. Ano po? Kaya po sa ating pag-aaral nito, sabi nga sa John 14, alam natin lahat to eh, napakagandang pangako ito ng Panginoong Hesus sa mga apostol niya eh. Di ba? Kaya sabi doon, don't let your heart be troubled. Sabi doon, let not your heart
be troubled. You believe in God. See? Believe also in me. What does believe implies? Ano ang ini-imply ng believe? You're just going, Lord, I believe you. No. Yung sinasabi ko kanina. Cast all your care. Then cast your light. That is the meaning of believe. Obey in the truth. Obey in the truth. Do not follow any man here. That sinasabi nila silang katotohanan. Pero taliwas sa tinuturo ng Panginoong Hesus. Huwag nyo silang susundan. Mas bibigat ang problema ninyo. Mayroon tayong isip, may pangunawa tayo na makita ang katotohanan sa Biblia. Ayan po yun. Yan po. Kaya sabi doon, ikabang Panginoong Hesus, believe also in me. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansion. Why? Jesus mentioned many mansion. Because He know yung kanyang mga apostol that time ay nababagabag na dahil nararamdaman nila na sila ay iiwan ng Panginoon at sila ay mape-persecute. Takot na silang mamatay at that time. Hindi na alam kung anong gagawin nila. Kaya at that time, ngayon po, hindi natin alam ang gagawin natin mga problema. Ano po? Takot po ba tayong mamatay? Siyempre, natural po yun. Sino ba may itong mamatay? Di ba? Anong sabi ng Panginoon sa Proverbs 3? Pahabain niya ang buhay natin. Pero mayroong kondisyon. Sundin mo ang salita ko, ipalupot mo yan sa buhay mo. Ano po? Ibig sabihin, ipamuhay natin ang kanyang mga salita. Ano po? Kasi may mga preacher, dami-dami sinasabing Bible verse. Pero kulang sa application naman po. So we need application today. At this moment of our life, if you have problem, may problema ka ngayong kapatid, then maraming mansion. Kung kulang pa, sabi ng Panginoon. Tignan niyo po, ito maganda rito kung kulang pa. So, may problema ka ngayon, nasa Panginoon Diyos ka, tutulungan ka ng Panginoon Diyos Kung kulang pa, tutulungan ka pa ng Panginoon Diyos. Yun po maganda dito Tutulungan ka at tutulungan ka Di ba? Yung sinasabi doon, sabi niya pa nga dito, I will come again. I will come again. Papunta pa ulit ako dyan. Tara, mismo ikaw kunin ko. Para kung saan ako nandoon, kasama na kita. Ang ganda, po? Mga kapatid, napakaganda po ng Bible verse na ito. Diba? Dito na natin. Colossians 3:1-3. Ito po maganda. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Sino niyo po? Unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang problema mo, nandyan, pero lessen. Magaan ang problema. Kasi problema we seek those in this world Yung mga bagay na nasa mundo itong inuuna natin Di ba? Yung mga bagay nandito Puro tayo materialistic tayo Yun po nangyayari So we also even forget how to support, how to help the brethren who are in need, how to support the church. Mas nauna natin yung mga material na bagay Kaya mas lalo bibigat ang problema natin yan. Unahin mo ang Panginoon Diyos. Tinan mo, ano sabi niya? Siksik, liglig, umaapaw. Yun po yung blessing. Unahin mo lang ang Diyos. Di ba? Kaya sabi niya, set your mind on things above. What does it mean? Ano ibig sabihin nun? Unahin mo lagi ang Diyos, ipamuhay mo ang Diyos. Hindi itong mga nasa mundong ito. Tinan niyo po. See? Kaya sabi ko nga, unahin mo ang Diyos, sundin mo. Huwag yung mga kapatiran mo, Kristiyanong ito, na sasabi na sila ay tama, ganito. No. Hindi po yun. Ang unahin natin ang Panginoong Hesus sapagkat ikaw ay namatay na. Ito pa. At ang buhay mo, dapat nakatago na ito kay Kristo. Si Kristo na ang nakikita sa iyo lahat. Sa problema mo, si Kristo, ikaw na pong bahala, Panginoong Hesus. Iyan po. Dapat lang, nasa likod tayo ni Kristo lagi. Yun po, nakadikit tayo kay Kristo lagi. The parable of the vine. Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon Diyos. Tama po ba yun? Di ba? Apart from me, you can do nothing. Ayan. No? And God will wipe away all tears. Ang ganda po See? There shall be no more death, nor sorrow, wala nang lungkot, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.
wala nang problema. You see? Ang ganda po na binabanggit. Yan. Use troubles you face to help others. Kung may problema ka, gamitin mo ito na tumulong sa iba. Yung sabi ko nga pag may problema ka, huwag mo na muna itindihin yan. Tumulong muna tayo sa ibang tao. Pero paano ka makakatulong kung may problema ka? Maraming paraan po. Di ba? Si Brad, sama ako sa ganito, tumulong. Marirealize mo yung sarili mo When you were there to those people who have big problem, kung nandun ka sa lugar nila, you will realize yourself. Makikita mo, how blessed am I? Marirealize mo po talaga yan. Tandaan niyo po, bumisita ka ng mga nangangailangan. Makita mo yung mga ibang kapatid, di ba? Kuminsan, totoo ito po may mga kapatid tayo kuminsan. Ang pagkain ay marami sila sa pamilya, konti na lang, share na lang. Pansinin niyo po. Samantalang tayo minsan, nagsasayang pa tayo ng pagkain. Pag di natin gusto yung ulam, wala na. Yan niyo po. Ang daming nagugutom na bata, ganyan na nangyayari sa buhay natin. Kuminsan, makakakain tayo sa McDonald's, pero may kapatid pala, hindi pa nakakain sa ganyan. Isasama mo siyang bigla. First time ko lang po itong makakain dito. Ha? Magugulat ka ngayon sa kapatid na ito. First time niya makakain sa ganito. Kunya, dinala mo sa bonchon. First time niya. Sipin mo yun. Di ba? Tapos kuminsan ikaw namumroblema ka. Nakakaano po talaga ng puso ito. Kaya po sabi ko nga sa inyo po nasa paligid lang natin ang kasagutan Di ba? Minsan magsasayang tayo, bibili tayo ng mga ice coffee na ganyan. Minsan mag-Starbucks tayo, ang mamahal ng mga kapeng ganyan. Pero, pag dumating ang problema, yan na. Kasi bakit? Gastos dito, gastos doon, gastos dyan. Totoo po yan, mga kapatid. Yan po nangyayari. Never mo naisip ngayon ng kapatid mo. Yun po yung sinasabi ko Kaya sabi nga po, share your burden with one another. Yun po ang ibig sabihin nun. Diba? Mag-share po tayo. Share tayo. Talaga po ito kaya po sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko yung lesson ito, kita mo naman talaga. Ang problema talaga nandito. Pero tayo palang nagiging sanhin ng problema natin. Kaya use mo. Makatulong ka sa ibang tao. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Binasa natin kanina. The Father of mercies and God of all comfort, who comfort us in all the tribulation, that we may be able to comfort those who are in trouble with the comfort with which we ourselves are comforted. Tingnan niyo po. When we comfort others, the Lord will comfort you. Iko-comfort ka ng Panginoon. If you help people with problems, then the Lord will help you in your problem. Yun po yung sinasabi ng cast all your care. Meron tayong ginagawa. Tama po ba ako mga kapatid? Kung hindi po kayo agree sa sinasabi ko, pwede po kayo mag-comment. If you agree, you can also comment sa ating po mga comment natin, section natin dyan. Okay? Use trouble, then blessed be the God. Sabi ko kanina, binanggit na natin to. Yan. Ito po yung kadinin ni yellow. Nilagyan din ng yellow ngayon. Comfort us in all our tribulation. Who will comfort you? God. Through Jesus Christ our Lord. With the guidance of the Holy Spirit. Nandyan po ang pagtulong sa atin. But we must also help others who are in need. Tandaan niyo po. Kuminsan ito po isang nagiging problema. Kuminsan yung ating mga preachers, mga workers natin nangangailangan po. Hindi natin tinutulungan. Di ba? Yun po nangyayari. Tumulong po tayo sa mga nagpapalaganap sa Ebanghelyo. Tumulong po tayo sa kanila. Makikita po ninyo, lalong gagaan ng problema, lalo kang pagpapalain ng Diyos Tingnan po, when you know, when you learn, pag alam mo na paano tumulong sa mga manggagawa ng Panginoon Diyos, tingnan mo po, doon mo mararanasan, matatanggap ang punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Yan po totoo. Totoo po yan mga kapatid, gawin po ninyo yan. That we may be able to comfort those who are in any trouble. Hindi po, kung tinulungan mo ngayon yung kapatid mo ngayon, preacher, ministro, nagpapalaga ng Ebanghelyo, tinulungan mo pinansyal na lang, lagyan natin. Tingnan mo po, hindi naman niya sasarulinin yan Makakatulong siya ngayon sa binibisita niya.
Di ba? Makita niya lang yung kinakailangan ng kapatid. Kasi siya lumalabas eh. So, tayo mga kapatid, nasa loob lang tayo, linggo lang tayo pupunta. Itong mga worker na iglesia, sila yung lumalabas. Diba po, when we help them, then meron po silang may tutulong sa ibang tao. Sipa, ito po yung sinasabi. That we, sabi niya, that we may be able to comfort those who are in any trouble. Kasi tumulong ka eh. Tinan niyo po, at ikaw na tumulong, tinan mo po, may problema ka pa din, di ba? Ikaw tumulong. Pero the Lord will bless you more. See? Tinan po, di ba? Sabi nga doon, magbigay ka at tatanggap ka ng tig-tig-dig umaapaw. Tinan niyo po, ang ganda. Ano po? Okay? Now, sabi nyo, with the comfort with which you are saved, or yan po sinasabi ko kanina, kapag nag-comfort ka, matatanggap mo rin po yung comfort ng Diyos. See? Paano ngayon, nag-expect ka ng tulong ng Diyos? Eh, hindi ka tumutulong. Diba? How will God will help you? How can our God will comfort you? And you don't know even how to comfort other people. Hindi mo alam kung paano ma-comfort yung ibang tao na nangangailangan. Tama po ba, mga kapatid? Ayan. Okay? See? So, matatag ka lang. Stand strong. Sabi nga ni James, chapter 1, verse 8, no? Sabi doon, My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Anong ibig sabihin nito? Magsasaya ako? May mga problema ako? Hindi po yun. Ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag kang mag-alala. Kasama mo ang Diyos. Yan po yun. Yun po yung spiritual joy that we have in this life. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work. Yun nyo po. Hayaan mo lang that you may be perfect and complete. Wala ka nang kukulangin pa. Meron may problema pa din. Pero ang sinasabi niya, lacking nothing. The Lord will sustain you. The Lord will provide all your needs. Diba? God will provide. See? Ganda po. Ito to po yun. The Lord will provide if you know how to provide also. Ayan. See? Yun po, mga kapatid, sa ating pag-aaral, sabi ko nga sa inyo, tutulungan tayo ng Diyos. Ayan. Can you find joy in trials? Yes. Various trials. Iba-iba po pagsubok. Andiyan, may sakit, pinaratangan, pinagbintangan, hindi mo ba? See? Pero, matuwid pa rin po tayo. Yan po nangyayari. So, wala ka nang pambayad ng mga bills mo sa bahay. Hindi ba? Pero, hindi naman mawawalan lahat yan eh. Sabi ko nga, pag nasa Panginoon tayo eh. Ano pa yung pangako ng Diyos? Ano yung pangako ng Panginoon Diyos sa atin? Na God will provide, di ba? See? I will never leave you nor forsake you. Anong ibig natin sabihin natin? Sinungaling ang Panginoon Diyos? Hindi po. The Lord will provide talaga po. Kaya lang, sabi ko kanina sa una binanggit natin kanina, dapat po maayos ang buhay natin sa Panginoon Diyos. Huwag niyong iiwanan ng Diyos, huwag kayong aalis sa Diyos, sundin niyo lagi ang kanyang mga utos, manatili tayo sa kanyang kautusan. Yan po ang katotohanan. Because sabi nga niya, I am the way. Yan niyo po, the way. Siya ang daan para masolve ang problema mo. The truth, siya ang katotohanan para ma-realize mo ang problema mo. Siya ang buhay. Siya ang magbibigay siya ng buhay na ito. No? Anong klaseng buhay? Masaganang buhay, mapayapang buhay, punong-puno ng pagmamahal na buhay. Yan po yung abundant life na sinasabi sa John chapter 10, verse 10. Ayan. Yun niyo po, ang binabanggit doon. See? Then, can you find joy in trial? Yes! Yes! Yes, we can. Yun po. Ayan. See? Anything that brings trouble to your life, hindi binanggit ko nga ang various trial eh. Lahat, ano man po nagbibigay sa'yo. Diba? Kung titignan niyo po, kuminsan po talaga po nakakabagsak tayo. Lalo-lalo na ito po maganda. Ito po may problema, mabigat ha. Kung alam niyo po yung naglilingkod na kayo ng tapat sa Panginoon, tapos may kapwa ka Kristiyano, pag bibintangan ka, sasaktan ka, sasabihin ganito, sasabihin ganyan, ba? Kuminsan po naaapektuhan tayo. Pero kung mahina po ang pananampalataya natin at pagsunod sa Panginoon Diyos, kuminsan bumibigay tayo. Kaya sabi ko nga, lakasan mo ang pananampalataya mo, lakasan mo pagsunod mo sa Panginoon, do good. Sabi niya, do not grow weary in doing good. Yun po, yun ang kinasa sa Galatians chapter 6, do not weary. So pag tayo po hindi napagod sa paggawa ng mabuti, alam ng Diyos po yan
Alam ng Panginoon Diyos yan. Pagkat ang Diyos hindi natutulog. He always watch you. Totoo po yun, nakamasid sa iyo ang Panginoon Diyos lagi. Ang daming tao sa mundo, pero namapansin ka, opo, ang Panginoon Diyos ay mapunong-puno ng kapangyarihan. Napapansin tayo ng Diyos. Bawat kilos natin, your labor is not in vain. 1 Corinthians 15, di ba? So, hindi nawawala ng kabuluhan lahat ng ginagawa mo, matuwid. Matuwid po lang dapat po talaga tayo, mga kapatid. Dapat po talaga ay matuwid tayo. Tandaan niyo po, lagi ko inuulit, matuwid tayo. Yan, no? Bilang mo daw ito ng may kaligayahan. Kaligayahan lang po talaga. Because why? Because Jesus is our joy. Jesus is our helper. Jesus is our comforter. Jesus is everything in our life. Kaya po yung awitan, that Jesus cared. Totoo po yun. Jesus really cared. But, sabi ko ulit, if you really care for Him, kung nag-care ka rin kay Kristo, if you care for Jesus, then you will always obey Him. Diba? If you love me, ano sabi? Sister Aileen? Keep my commandments. Sabi ni Sister Aileen, dinan niyo po. If you love me, keep my commandments. And if you keep His commandments, ano sabi doon? Diba? Everything is possible. Diyan niyo po, I can do all things sa pamamagitan ni Kristo. Ganda, ano po, mga kapatid. Ayan, see, kung ba tayo. Okay? Ngayon, the testing of your faith. Sinitest lang po tayo talaga. Look what happened to Job. In every crying, there is always laughter. In every sadness, there is always happiness. Yun po, see? Ayan, see? Yan po yung sinasabi. Ano pinakita sa akin yung kapatid na Eileen? Yung count your blessing. When upon life billows you are tempestuous. Yun, ganda to, di ba? Gusto niya po, kung puno tayo ng problema, count your blessing. Puno ka ng problema ng day, count your blessing. Diba? See, we have a great blessing from Jesus our Lord. Ayan. Ano po? Okay? Yan po, yan. Testing produces endurance. Ayan. Natin. Okay? Perfect. Ayan. Para maging perfecto na tayo. Okay? Tuloy-tuloy na natin. Ayan. See? So they departed from the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. In Acts chapter 5, verse 41. Tandaan niyo po, ito po yung mga lingkod na tapat. Ano po? Naglilingkod na matapat na pinipersecute na ibang tao, after nun, they are rejoicing. Why they are rejoicing? Because they know the Lord is with them. Yun pong kagandahan dito eh. Yun pong kagalakan dito eh. Kapag tayo may problema, pinipersecute tayo, nagsasaya tayo dahil alam natin ang Diyos ang magtatagumpay. Tandaan natin yan. Kaya nga po, di ba, walang kasalanan na hindi hindi mo babayaran sa Panginoon Diyos yan. Kaya po maging matuwid ka lang. Tandaan mo yan. Akala mo lang nakaligtas ka na sa Panginoon Diyos. Kung minsan yan, akala mo ikaw yung matuwid. Ano po? Mga ngaral na katulad ko, kung minsan akala natin tayo na yung matuwid. Hindi po. Ang Diyos lang ang matuwid. Ituwid natin ang ating buhay. So that tayo ay makapag-comfort sa mga kapatid na may mga suliranin din. Yan. So, ang sinasabi dito sa atin ngayon, share your burden with one another. Sa kongregasyon, magtulungan tayo. Tulungan nyo yung mga manggagawa so that yung mga manggagawa matulungan yung mga ibang kapatid. Ayan po. Yan po, tulungan tayo talaga. No, tulungan natin ang iglesia na makatulong ito. Di ba? So, when you have problem naman, huwag lang mo mag-expect ng sobra-sobrang laki ng tulong na iglesia. Hindi naman po ganoon. Ano ba? So, ilang may tulong pa din tayo ng konti. Ano po? Kahit na mga panalangin, malaking help po yung panalangin. Ano po? Ipag-pray natin yung kapatid. Ano po? Malaking tulong po yan. Tandaan nyo. It's not about money. No? It's about prayer. Napakaganda po. Prayer, sabi ko nga, spell relief. P-R-A-Y-E-R. Kaya niyo po, prayer is our relief to God. Ayan. Okay? Only temporary opportunity to help others, become spiritually complete. Yan, si James chapter 1 yan, no? Binasa natin, no? Yan, sa James chapter 1 yan. Dito na yung temporary lang.
Meron tayo oportunidad tumulong. Ayan. Yung binabanggit. Okay? Now, ating po basahin ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Yan po yung sinasabi ko kanina pa. Ito pa yung sinasabi ko kanina pa eh. Let us lay aside every weight. Alisin mo lang yung bigat ng kasalanan. Yan sinasabi na madali tayong madala at tumakbo tayo na may endurance kasama ang Panginoon Diyos. Pansinin niyo po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. When we run our life in this world, we run with Jesus Christ our Lord. Let us always look to Jesus Christ. Do not remove your eyes on Jesus. What does it mean? Ano ibig sabihin nun? Huwag mong alisin ang buhay mo sa pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Keep looking unto Jesus. And then, tututin na natin. Yan. Follow, obey Jesus in our life. Ayan. Ano po? No? Hindi ka pa Kristiyano, kapatid? Ay, kapatid. Hindi ka pa Kristiyano, kaibigan? Ito po. Kailangan. Kuminsan kasi, ito na, nagawa natin lahat ito, di ba? Pero kuminsan parang as if, hindi pa tayo nahugasan ng kasalanan, ano po? Kaya sa gabing ito, no, maraming pong salamat. May 24 yata tayo nanood sa atin ngayon. Maraming pong salamat sa panonood ninyo, ating pinag-aralan. Kung nais po ninyo marinig muli ang ating lesson na ito, no, kung paano ko harapin ang problema ko, i-replay lang ninyo at i-share ninyo sa mga kapatid ninyo ito. Who knows, when you share this lesson, makatulong ka sa problema ng kapatid. Tingnan niyo po, who knows. I will upload this also sa YouTube channel natin. Ano po, kaya po, yung everyday Bible verse natin, mainig po nang mainig lagi. Kasi po yung Bible verse everyday, yung po nagbibigay sa atin ng pagiging matuwid natin eh. Binanamnam natin eh. Painggan lang natin mabuti po yung Bible verse. Yan po, kaya sabi ko nga sa gabing ito po, na atin na pag-aralan, paano ko ba haharapin ang problemang ito sa buhay natin. Ayan, tutitin na natin po, no? Balikan natin yung ating pong introduction na kanina. Ayan, tutitin na po natin. Kaya po, sa ating pinag-aralan sa gabi ito, maraming salamat po sa inyong mga kapatid na po na nanonood ngayon. Okay? So, dadako po tayo ngayon sa ating pong panguling panalangin. Bago po tayo mag-shout out, magbasa po ng mga comment. Maraming po salamat. Please po do share this lesson. Samahan niyo po ako mga kapatid sa ating pong closing prayer. Manalangin po tayo. At tulungan tayo ng Panginoon sa mga suliranin natin ngayon. Let us all pray.